Ang bilis ng panahon. Sana, swertehin naman ako ngayon. Sana magkaroon ako ng bagong birth para naman makapag-travel na ako sa dream destination ko. Nabiktima ka na ba ng fake news? Dahil sa dinami-raming nagkalat na misleading social media content at mga nakaka-trigger na online posts, paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating aalamin sa Kaalaman ng Lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Bawat tao ay naghahangad ng magandang kinabukasan. Kaya nga, ang iba ay nangangarap na sana sila naman daw ay swertihin. Kaya ang ilan ay may tinatawag na pampaswerte o lucky charm. Share ko lang, alam niyo ba na ang mga sinaunang lucky charms ay gawa sa buto, shell beads, bato, at metal? Ayon sa history ng ancient China, during Shang Dynasty, 1600 to 1046, ang mga Chinese numismatic charms ay umusbong during pre-Qin period, kung saan dito nag-ugat ang paggamit ng oracle bones at mga unang simbolo ng swerte. Ang bansang China ang isa sa mga popular pagdating sa mga lucky charms. Nagsimula ito noong Neolithic period around 5000 BC. Kahit sa kasalukuyang panahon, marami pa ding mga Chinese ang gumagamit ng mga lucky charms at hindi nawawala ang iba't ibang mga uri nito sa kanilang mga tahanan. Dahil pinaniniwalaan nila na ito raw ay nagbibigay ng swerte, kapayapaan at proteksyon sa malas. Ano-ano nga raw ba ang mga itinuturing nilang lucky charms? Ang Chinese coins na may square hole sa gitna, usually naka-string o may red ribbon at kadalasang ginagawa ring coin necklace. Chinese luck cat o sa Japanese ay maneki-neko, isang male cat, jade charms, red string bracelets, bagwa mirrors, wind chimes, laughing Buddha, piyaw. Alam niyo ba na dito sa Binondo o dito sa Chinatown sa lungsod ng Maynila, dito ang pinakakilala pagdating sa mga lucky charms? Sa bansang China din nagsimula ang Feng Shui method, kung saan binabalanse daw ang yin at yang. Ito ang paraan ng pag-arrange o decorate ng mga furniture, decorations at buildings. Ito'y pinaniniwalaan ng mga ancient Chinese for the sake of good health, bring luck and prosperity. Naniniwala din ang mga Chinese na ang color red ay isang lucky color that symbolize luck, joy, success, good fortune, prosperity, and vitality. Madalas rin na makita ang color red kapag sumasapit na ang Chinese New Year o Chinese weddings, na kanila ding pinaniniwalaan na pangtaboy daw sa masasamang espiritu. Ang itinatanong ng iba ay dapat daw ba na ang paniniwala o tiwala ay ibatay lamang sa mga pampaswerte o kaya ay sa mga lucky charms para magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap? Ang tanong pa ng iba ay, ano raw ba ang paniniwala ng mga kaani sa Iglesia ni Cristo para magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap? Yan ang ating alamin sa Kaalaman ng Lahat. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Marami ang naniniwala ngayon na ang lucky charms, lucky color, yung tinatawag na feng shui at iba pa, para bagang merong magical properties na nagdadala ng good luck, good fortune, good health at success di umano sa kanilang buhay. Subalit para po sa kaalaman ng lahat mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo kailanman ay hindi po naniniwala
at hindi po magbabatay ng pagtitiwala sa mga ito. Sapagkat ang ganyang mga paniniwala, tulad po ng paniniwala sa astrology o horoscope, numerology, fortune telling at iba pa, mga kaibigan, yan po'y ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Tulad po ng sinasabi dito sa Isaias 47, 13, 14 hanggang 15. Ganito ang ating mababasa. Wala kang magagawa sa kabila ng marami ng payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula sa mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, ni ang sarili di maililigtas. Walang maitutulong sa iyo ang mga salamangkero na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo. At ito rin po ang sinasabi ng Panginoong Diyos tungkol naman sa mga tinatawag na lucky o magic charms. At yan ay nakasulat, mga kaibigan, dito po sa Ezekiel 13, 18 at 20 mula po sa New International Version. Ganitong nakasulat. This is what the sovereign Lord says. Woe to the women who sew magic charms on all their wrists and make veils of various lengths for their heads in order to ensnare people. I am against your magic charms with which you ensnare people like birds, and I will tear them from your arms. Mga kaibigan, kailanman po ay hindi dapat ibatay ng tao ang kanyang pagtitiwala sa lucky charms at mga katulad po nito. Sapagkat kung napansin po ninyo mga kaibigan, labag po yun sa Biblia at labag sa kalooban ng Diyos ang paggamit po ng mga gayon. Bakit po? Kanino po ba nanggagaling lahat ng mabubuting bagay na gusto nating matamo sa ating buhay? Sa lucky charms ba mga kaibigan? Mabuti po ay basahin natin ang nakasulat sa unang Kronika 29:11 hanggang 12. Ganito po ang pahayag. Iyo o Panginoon ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Sa Diyos po nanggagaling ang lahat ng mabubuting bagay sa atin pong buhay. Ano po bang gusto ninyo mga kaibigan? Tagumpay o success? Kayamanan o good fortune o prosperity? Kalakasan o good health? Ano man yung mabuting bagay na yan? Sa Diyos po yan nagmumula. Hindi po sa lucky charms o kaya sa mga katulad yan. Kaya, kanino tayo dapat magtiwala ngayon? Sa mga lucky charms ba? Basahin po natin. Itong nakasulat sa Kawikaan 16 ang talata po ay 3. Ganito naman po ang pagtuturo ng banal na kasulatan sa atin. Dinggin po ninyo ito. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Mga kaibigan, sa Diyos tayo dapat maglagak ng pagtitiwala. Nang sa gayon, matupad po lahat ng mabubuting layunin natin sa atin pong buhay. Ngayon ay alam niyo na kung anong aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo tungkol sa kung papaanong ang tao ay magkakaroon ng magandang buhay. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.